Makalipas ang halos 5 taon na pagpaplano, natuloy na rin ang inaasam na travel na magkakaibigan. Masayang-masaya ang lahat, lalong-lalo na si Junmar dahil nakulayan na rin ang pangarap nila na ilang beses nang nauuwi sa drawing. Sa probinsya ng Sorsogon ang napili nilang lugar para ilaan ang kanilang vacation leave. Ayon kasi sa kasamahan nilang si Santina, marami daw di umanong magagandang pasyalan doon at mga magagandang tanawin na patok para sa kanilang social media account. Kumbaga sa sasakyan, full tank ang kanilang mga lalagyan ng mga gamit. Kulang na nga lang ay dalhin na nila ang lahat ng kanilang kagamitan sa bahay. Bukod kasi sa pamamasyal, plano ng magkakaibigan na magsagawa rin ng camping sa gitna ng kagubatan. Ito yun sa mga naka-bucket list nila na matagal na rin nilang naistuparin. Uy, gising na! Nakaapak na tayo ng Sorsogon. Tutulog-tulog sa kangkungan na ba? Hoy! Pagod na pagod yung dalawang tanga oh. Akala mo naman talaga may ginawa eh. Magdamag lang naman nakaupo habang nagse-cellphone. Nataon na lamang ang dalawa sa front seat. Si Lyndon ang nagmamaneho ng sasakyan dahil pagmamay-ari naman niya yon. Habang si Junmar na siyang nagplano ng lahat, nasa katabi ng binata. Galit pa si Santina at Gino nang sapilitan silang gisingin ni Junmar. Kung makatingin ng mga yon, para bang isang malaking kasalanan ang ginawa ni Junmar sa kanila. Kayo pa nagagalit, ginising na nga kayo. Nandito na tayo sa Sorsogon no? Nasaan na ba tayo? Kasasabi ko nga lang, di ba? Nasa Sorsogon na tayo. Tulog ka pa ba? Malapit na ba tayo sa apartment na titira natin? Malayo pa. Kakapasok pa lang natin eh. Natatay na ako eh. Pwede ba rito? Biglang hininto ni Lyndon ang sasakyan sa gilid. Tumakay ka na dyan sa halamanan. Wala namang makakakita sa'yo eh. Gabi pa naman. Takot na takot ka talagang matumihan itong old model na sasakyan mo, no? Anong takot? Mahalaga sa akin ang sasakyan na ito kasi pamana pa to sa akin ng tatay ko. Ayaw ko madungisan ng kababuyan mo. Sige na, bumaba ka na. Baka magkalat ka pa dyan eh. Unin mo na lang dyan yung 1 galon na mineral panghugas mo. Tari naman, mineral panghugas ng puwet. Gasa mo ko! Yak, katiri ka. Lumabas ka na nga. Paglabas ni Gino, nag-iwan pa yon ng nakakasulasok na amoy sa loob ng sasakyan. Walang nagawa ang tatlo kundi lumabas na lang din at pasingawin ang masamang hangin. Mura naman ang mura si Lyndon dahil doon. Natatawa na lang din si Junmar. Sa kanilang 4 na magkakaibigan, si Gino talaga ang may tuturing nilang baboy o yung tinatawag nilang dugyot. Iritang-irita na sila sa ugali ng lalaki pero hindi naman nila magawang itakwil. Kahit kasi ganoon si Gino, ay talaga namang may malasakit yon sa mga kaibigan. Siguro ito si Gino. Nung ipinanganak si Inidoro rin ng nanay niya. Pansin mo, lagi na lang natatae. Baka kasi meron siyang problema sa digestive system niya. According to studies, nako yan ka na naman sa according to studies mo eh. Tara na nga, at baka wala na yung utot ni Gino sa sasakyan. Bumalik ang dalawa sa loob ng kotse, habang si Santina naman ay nagpaiwan na muna sa labas. Hindi to naniniwalang ubos na ang utot sa loob. Tumagal na nga ng halos 7 minuto na hindi pa nakakabalik ang binatang si Gino. Nagtaka na ang magkakaibigan kung ano na ba ang nangyari sa kanilang kaibigan. Kaya naman naisipan ni Junmar na puntahan si Gino. Dala ang flashlight, pinuntahan ni Junmar si Gino sa pinusukan nitong halamanan. Kinakabahan pa ng bahagya ang binata dahil sa ideyang baka may ahas na bigla na lang tumuklaw sa kanya. Hoy, Gino! Ano bang ginagawa mo? Kasing haba ba ng saway ang tumol mo? Walang tumutugon sa kanya kahit lakasan niya ang kanyang boses. Hindi na tuloy maiwasan ni Junmar na kabahan. Pakiramdam niya, naligaw ang kaibigan. Naglakad pa si Gino.
Nilalagyan niya ng palatandaan ng mga puno na nadadaanan niya. Nang sa ganon, mas madali siyang makabalik. Makalipas ang ilang sandali, naabutan niya si Gino na nakatago sa gilid ng puno ng mangga. Wala nang laman ang dala nitong galon ng mineral. Napansin din niya na wala nang suot na pambaba ang kaibigan. Bagay na pinagtaka ni Junmar kung ano ang nangyari dito. Agad siyang lumapit at malakas na tinapik ang balikat ng kaibigan. Uy! Kanina ka pa namin hinihintay, no? Ano bang nangyari sa'yo? Mag-short ka nga? Yun ang problema ko eh. Kaya di ako makabalik. Bakit? Nasa pa short mo? Diyan. Nilagay ko lang dyan pero nawala eh. Paanong mawawala? Mag-isa ka lang naman dito. Feeling ko may iba akong kasama eh. Kasi naramdaman ko kanina na parang may tumakbo paalis. Pagtingin ko, ayun, wala na akong short. Pero ang mahalaga, nakapaghugas naman ako ng puwet. Langya ka. Tara na. Mahaba naman yung damit mo eh. Kumuha ka na lang ng bagong shirt mo tapos magpalit ka na. Pagbalik nila sa sasakyan ay nagsisigaw si Santina nang malamang walang pang ibaba ang binata. Kaswal lang naman na kumilos si Gino para kumuha ng masusuot. Pagkatapos, nagbihis din ito kaagad sa likuran ng sasakyan. Pinaliwanag ni Gino ang totoong nangyari. Pero kagaya ni Junmar, hindi rin naniwala. Inisip pa nga ng mga yun na baka may bayawak lang na trip umamoy ng babahong brief. Mag-aalas 12 na ng gabi nang marating nila ang apartment. Up and down ang kanilang apartment na nakuha. May 2 kwarto sa itaas. Meron din namang isa sa ibaba. Sakto lang ang lalaki sa sala pero sapat na yon para makatambay sila roon. Meron din kusina na malinis. Talagang sulit na sulit ang nakuha nila para sa halos 1 linggong bakasyon doon. Aba, ayos din itong napili mo, Junmar ah. Kahit kailan talaga, maaasahan ka sa pagpili ng maayos na tutuluyan. Pwede bang dito na lang ako magkwarto sa baba? Palagi kasi ako naiihi sa madaling araw eh. Para lang sana malapit ako sa banyo. Wala namang problema. Okay nga lang din sa banyo ka na magkwarto eh. Patawa ka. Si Gino, nasa na naman? Aayusin na natin itong mga gamit natin eh. Andun sa labas. Naghahanap ng mabibilan ng Yossi. May nadaan na naman tayong tindahan, di ba? Pwede naman bukas eh. Mapahamak pa siya dyan. Baka mamaya, hablutin siya ng aswang dyan eh. Napatigil sa pagkalkal ng gamit si Junmar at Santina. Seryoso silang napatingin kay Lyndon. O bakit? Naniniwala ka sa aswang? Ha? Hindi. Joke lang naman yun eh. Ang joke, nakakatawa. Hindi nakaka-trigger ng anxiety. Hoy, bakit? Natakot ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Wala namang aswang sa probinsyang to eh. Isa pa, wala namang ganun. What if aswang yung kumuha ng short ko? Nagulat ang tatlo nang bigla magsalita si Gino habang nakasandal sa main door. Hindi na nila namalayan na naroon na pala ang binata. Nagpapatawa ka ba? Aswang, kukunin ng short mo? Na may brief? Na may bahid ng pupu mo? Correction! Hindi ako nadumi sa brief. Tigilan nyo na nga yung usapan na yan. Ang unahin natin, itong mga gamit natin. May cabinet sa taas. Malaki naman yun kaya kakasya naman ata tong mga damit nating 4 dun. Uy, wala yung sa akin no. Baka mamaya amoy-amoy niyo yung panty ko eh. Kapal naman pala ng mukha nitong kaibigan natin babae. Sige na, kilos na. Uy, wait! Oh, ano na naman? Tingnan nyo, yung bata sa labas oh. Sandali pang napaisip si Lyndon at Junmar habang si Santina naman ay nanatili lamang sa kinauupuan. Iniisip kasi ng dalaga na baka nananakot lang si Gino. Lumapit si Lyndon at Junmar para tingnan ang sinasabi ni Gino. Isang bata ang nasa labas ng kanilang gate. Nakasuot ang batang lalaki ng mahabang damit
na parang katulad ng suot ng mga praile. Ang pagkakaiba lang, pangbata ang sukat ng kasuotan. May kung ano-ano ring burloloy ang nakasabit sa liig ng bata. May pulseras din yon sa magkabilang kamay. Oh, sino naman yung batang yan? 12:00 na, bakit may bata pa sa labas? Hindi ko rin alam. Basta kanina habang bumibili ako ng yosi, nakatingin yan sa akin eh. Parang may gusto siyang sabihin, pero dahil mukhang naninipa ako ng bata, hindi niya nagawa. Sinundan ka yata rito eh. O baka naman gustong humingi ng pagkain. Bigyan mo, Junmar. Baka mamaya may mangyari pa dyan ako. Padamay pa tayo. Agad na kumuha ng pagkain si Junmar sa kanilang dala. Dinampot niya ang tinapay na paborito niya ring kinakain at saka lumabas. Bata, pasensya ka na ha. Ito lang mabibigay ko. Nakabudget ang pagkain namin para sa... Hindi nyo alam kung anong lugar ang pinuntahan ninyo. Ha? Di ba nasa Sursogon kami? Ano nga ang baryo to? Kapag may mga taong bigla na lang nakikipagkaibigan sa inyo, iwasan nyo ha. At kapag may nagbibigay ng pagkain sa inyo, wag na wag nyong tatanggapin. Hindi kayo nakakasiguro kung anong meron sa mga pagkain na ibibigay nila eh. Teka bata, hindi kita maintindihan. Ano ba pinagsasabi mo? Kung makapagsalita ka, parang ang dami mo nang alam sa mundo ah. Isang malaking pagkakamali na nagpunta kayo rito. Nilalagay nyo lang ang buhay nyo sa panganib eh. Pero ito, tanggapin mo. Inilahad ng bata ang isang bilog na lalagyan na parang pamahid sa sakit ng katawan ng laman. Oh, ano to? Panghilot? Idampi ang isang daliri at ipahid sa palapulsuhan tuwing lalabas kayo ng bahay ninyo. Natawa si Junmar. Natutuwa siya sa kung papaanong magsalita ang bata. Sa buong buhay kasi niya, yun ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang bata na tila mas mature pa kay Gino. Mag-iingat kayo palagi ha. Sakaling may nangyaring hindi maganda, hanapin niyo ako sa 5 kalye at ang bahay ay may numerong 754. Magsasalita pa sana si Junmar pero bigla na lang naglakad ang bata paalis. Napanganga na lamang ang binata dahil sa kawirduhan ng pinakita ng bata. Lumapit sa kanya ang dalawa nang tuluyan ang mawala sa paningin niya ang nakausap. Oh, anong sabi? Bakit hindi tinanggap yung bigay mo? Gusto yata kasi. Hindi naman pala kasi siya nagugutom. Napadaan lang. Alam niyo naman yung mga bata, di ba? Makukulit. Yun naman pala eh. O tara na. Anong oras na rin oh? Inaantok na ako. Minadali ng 4 ang kanilang pag-aayos. Sinalansan na rin nila na maayos sa mga pagkaing dala sa loob ng ref na kasama sa binayaran nila. Hindi rin naman nagtagal, natapos din kaagad ang magkakaibigan. Nauna nang nakaidlip si Santina at Lindon noong mga sandaling yon. Habang si Junmar at Gino naman ay nanatiling mulat sa sala. Gusto sana nilang manood ng TV, ang kaso'y malabo ang screen. Every time na pupunta ako sa mga probinsya, ang una kong naiisip kung may aswang ba sa pupuntahan ko eh. Kagaya ngayon, yun ang iniisip ko. Seryosong tanong Junmar naniniwala ka ba sa aswang? Ha? Paano naniniwala? What I mean is, naniniwala ka ba sa existence nila? O tingin mo kwentong bayan lang talaga sila? Mahirap para kay Junmar ang tanong na yon. Hati kasi ang paniniwala niya tungkol sa mga usaping mahirap paniwalaan. O yung mga bagay na walang higit na katibayan pero nabuo bilang kwento na naging panakot sa karamihan. Noong bata pa siya, laging sinasabi ng kanyang lola na kukunin siya ng aswang kapag hindi natulog ng maaga. Pero lumaki na nga siya't lahat, wala naman siyang nakitang aswang. Ganun pa man, bukas si Junmar sa usaping ganon. Siya kasi ang tipo ng lalaki
na maniniwala lang kapag mismong mata niya ang nakakita. To see is to believe. Ganyan din ba isasagot mo kapag tinanong kitang naniniwala ka ba sa Diyos? Totoo ang Diyos, no, Gino? Siya lang yung hindi mo nakikita pero nararamdaman mong totoo. Sumandal si Gino sa sofa at pinatong ang dalawang binti sa dulo. Kung sa bagay, may punto ka. Sabay na napalingon ng magkaibigan na makarinig sila ng mga yabag ng paa. Base sa pagkakarinig nila ay parang tumatakbo yon sa kung saan. Bukas pa ang main door sa mga pagkakataon na yon. Kaya naman tumayo si Gino para silipin sa labas kung meron tao pero wala namang nakita. Baka pusa lang. Oo, marami ako nakitang pusa kanina sa labas eh. Hindi na sana nila papansinin ang bagay na yon kung di lamang yon naulit. Pero sa pagkakataon na yon, mas matagal na ang tunog ng kanilang narinig. At para bang palipat-lipat ang mga yabag ng paa. Nagkatinginan ng magkaibigan. Unang pumasok sa utak nila, magnanakaw. Walang pag-alinlangan na kinuha ni Gino ang baril nito na hindi alam nila Junmar na nagdala pala ng ganoon si Gino. Linti ka. Bakit ka may dalang ganyan? Obvious ba? Para sa self-defense. Halika, samahan mo ako. Lakas loob na lumabas ang dalawa. Nakaamba na ang hawak ni Gino na baril, habang si Junmar naman ay nasa likod lang nito. Nagpunta sila sa likod ng bahay. Nakita nila ang isang pusang kulay puti. Unti-unting binaba ni Gino ang baril. Pusa lang pala talaga. Pusa? Ang bigat naman ng paa nun. Eh kita mo naman yung pusa oh. Huwag mo nang gawa ng issue. Tara na. Walang gana silang bumalik sa loob ng bahay. Isinarado na lang nila ang main door at ang mga bintana. Sa isip-isip ni Junmar, parang hindi pusa ang narinig nila. Parang tao na may kabigatan ng katawan. Pero ang ipinagtataka lang nila ay bakit wala naman silang nakitang tao roon. Napailing na lamang ang binata. Wala pang isang araw, ang dami na agad sumalpak sa utak niya. Una, ang nangyari sa short ni Gino. Pangalawa, ang batang kung ano-ano na lang ang sinasabi. At pangatlo, ay ang mabibigat na yabag na sinasabi ni Gino na gawa ng pusa. Hindi malaman ni Junmar kung anong iisipin niya. Pero para hindi magkaroon ng kakaibang mood ng kanilang bakasyon, mas pinili na lamang niyang hindi ibahagi sa mga kasama ang mga tumatakbo sa utak niya. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Junmar, Lyndon at Santina. Naganda agad sila ng makakain para pumunta sa bundok na kanilang aakyatin. Ang pag-hiking kasi ang nasa una nilang bucket list. Ano? Hindi pa babangon yung isa ron? Ewan ko ba rin kay Gino? Masama daw ang pakiramdam eh. Pero parang tinatamad lang naman. Sumama yung pakiramdam kasi 3 na nga lang yung brief na wala pa sa gubat yung isa. So, tayo na lang. Maiwan siya rito. Mismo, ganun na nga mangyayari. Okay, sige. Paalam muna kayo ron. Sa labas lang ako. Nauna nang lumabas si Junmar. Sa hindi malamang dahilan, nakita na naman niya ang batang misteryoso na nasa tapat ng kanilang tinutuluyan. Dahil maliwanag na, mas nakita ni Junmar ng klaro ang mukha ng bata. May kakyutan ng bata pero hindi yun bumabagay sa pagiging seryoso nito. Kung makatingin sa kanya, para bang isa itong matanda na hinuhusgahan siya. Hindi na nakatiis si Junmar. Nilapitan niya ang bata sa kabilang kalsada. Uy, ikaw yung bata kagabi, di ba? Ano bang pangalan mo? Magit ang pangalan ko. Mula sa pangalan ng sinaunang manggagamot sa lugar na ito. Magit. Okay ah. Ganda ng name. Saan kayo pupunta? Sama ka? Hindi ako nakikipagbiruan. Ang sungit ng batang to. Sabihin mo nga sa akin, bata ka pa talaga? Mas matanda ka pang mag-isip kaysa kay Gino eh.
Sagutin mo ang tanong ko. Paano kung ayaw ko? Di bahala ka. Huwag kang magsisisi kapag may nangyaring masama sa inyo ha. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. O na, sasabihin ko na. Ito naman, iksi ng pasensya. Akit kami ng bundok ngayong araw. Sa Alfonso? Oo, parang ganyan nga yung pangalan ng bundok. Huwag na kayo tumuloy. Ha? Bakit? Maganda naman ang panahon ah. Hindi panahon ang magiging problema nyo. Nasa mga nilalang na maaari nyong mapukaw. Ha? Sa likuran ng Alfonso kayo dumaan. Huwag kayong dadaan sa maraming nakatira. Naglakad na rin ang batang lalaki. Salubong ang kilay ni Junmar habang pinagmamasdan si Magit na papalayo. Dahil sa pinagsasabi ni Magit, unti-unting nagkakaroon ng masamang kutob si Junmar. Pero mas iniisip pa rin niya ang masayang pananatili nila. Hanggat maaari, ayaw na ayaw niyang masira ang kanilang bakasyon. Oh, kausap mo na naman yung batang yun ah. Ikaw ba yung nawawalang ama nun? Pabiro ang sabi ni Lyndon. Hindi na namalaya ni Junmar na nasa gilid na pala niya ang dalawa. Weird ng batang yun. O bakit? Ang pogi ko raw. Nauna nang maglakad ng dalawa at hindi na pinansin pa ang sinabi ni Junmar. Pinagsawalang bahala niya mga sinabi ng bata. Pinili pa rin nilang dumaan sa baryo ng Alfonso. Maingay ang baryo kahit alas 7 pa lang ng umaga. Parang nakakasiyahan ng mga nakatira doon. Pero nang pumasok na ang magkakaibigan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Ang maingay na lugar ay parang naging simbahan sa katahimikan. Nagtaka ang tatlo. Palingon-lingon sila sa mga taong kakaibang tingin sa kanila. Tila ba yun ang unang beses na nakakita ng tao ang mga nakatira doon. Pagkailang ang naramdaman ng magkakaibigan. Binilisan nila ang lakad dahil pakiramdam nila may bigla na lang lalapit sa kanila para magtanong ng kung ano-ano. My God! Parang ngayon lang sila nakakita ng artistay na katulad ko. Baka mukha mo yung most wanted dito nila sa lugar na to. Uy, manahimik muna kayong dalawa. Malerto kayo. Bakit? Basta! Pinagpatuloy nila ang paglalakad kahit lahat ng mata ng mga nadadaanan nila ay nakapukol sa kanila. Wala namang gumambala sa kanila at wala ring nagtangkang lumapit. Pero makahulugang tingin lang ang tinugon sa kanila sa bawat pilit ng ngiting pinapakita nila. Dapat siguro nakinig ako dun sa bata eh. Mas lalo nilang binilisan ang paglalakad kahit na may kabigatan din ng mga dala nilang bag. Wala na silang pakialam sa mga tingin. Ang mahalaga ay malagpasan na nila ang baryong yon. At makalipas nga lang ng ilang minuto, tuluyan na silang nakarating sa dulo ng Alfonso. Sabay-sabay pa silang lumingon sa likuran at nakita pa rin nila na nakatingin ang mga naroon. Weirdo talaga nila, no? Awkward din pala na pinapansin ka ng maraming tao, no? Hindi lang nila tayo basta pinansin. Bakit? Ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Tara na nga. Sinimulan na ng tatlo ang pumasok sa gubat. Patungo na yon sa paanan ng sinasabi nilang bundok ng Alfonso. Maaliwalas ang kanilang nadadaanan. Malamig din sa dami ng halaman na naroon. Doon tayo aakyat. Bakit? Safe ba dyan? Base sa may-ari ng apartment natin, sabi niya, safe naman. Basta, hindi lang basa ang lupa kasi madulas eh. Pero ingat pa rin kasi paakyat na yan eh. Bago sila umakyat, inilabas na muna ni Santina ang kanyang mamahaling cellphone. Hindi mapakali ang babae, kakakuha ng larawan sa bawat nilang madaanan. Nagsimula na ring mag-take ng video si Santina. Maya-maya pa, narating na rin nila ang pinakapaanan ng bundok. Nakita nila ang ginapas na mga damo na humugi sa daan. Yun ang sinundan nila paakyat. Marami na rin sigurong nakarating dito.
May gumawa ng daan na to oh. Sayang, hindi kasama si Gino. Marami sana siyang matataihan dito. Guys, kaway-kaway nasa video kayo. Uy, tigil mo yan. Sabi mo sa boss mo, sick leave ka tapos mamaya ipopost niya sa... Napatigil sa pagsasalita ang binata ng may madulas. Pagtingin niya, makeup kit pala yun. Tiningnan ni Santina ang brand. Base sa dalaga ay mamahalin daw yon. 1 metro ang layo, meron naman silang nakitang isang sapatos sa gilid ng puno. Mukha ring mamahalin ng sapatos. Parang papaakyat pa lang din ng bundok dahil wala pang gaanong dumi. Nakatinginan si Lyndon at Jumar. Pareho nilang naisip kung anong nangyari sa likod ng makeup kit at isang sapatos. Ano, tuloy tayo? Bakit naman hindi? Make sure ko lang na hindi kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Let's go! Binaliwala na magkakaibigan kung ano man ang kanilang nakita. Pinagpatuloy nila ang paglalakbay paakyat ng bundok. Halos 2 oras din ang ginugol nila bago sila tuluyang makarating sa itaas. Napawi ang pagod ng tatlo dahil sa magandang tanawin na nadatnan nila roon. Habang nagpapahinga at nagtatanaw si Junmar at Lyndon sa paligid, walang pagod sa kakakuha ng magandang larawan si Santina. Hanggang sa unti-unti na yung napalayo sa kanila. Kaya mo, ganyan lang yung mga babae. Picture lang ng picture kahit paulit-ulit. Pre, tingin mo tama lang yung pagpunta natin dito? Oo naman. Bakit naman hindi? Di ba, kaya nga tayo nandito para makapag-relax? Hindi kasi talaga maganda yung feeling ko, pre. Alam mo yun? Parang gusto ko na kaagad umuwi. Bakit? May problema ka bang hindi sinasabi? Wala naman. Ang dami ko lang napapansin na strange sa lugar na ito eh. Diyos ko ka naman. Di wag mong pansinin. Focus tayo sa bakasyon, par. Pampihira. Ang daming taon na hindi natutuloy ito eh. Ngayon lang nakulayan yung drawing, gaganyan ka pa. Kalma. Walang cannibal sa Pilipinas, pre, kung yun ang iniisip mo. Tinapik siya ni Lyndon sa balikat at saka natawa pa. Nakitawan na lamang din si Junmar. Halos 1 oras din silang nagpahinga sa taas ng bundok. Nang mapansin nila na dumilim ang mga ulap, saka na sila nagkayayaan na bumaba. Okay ka na ba, Santina? Ilang album na ba yan? Ayos na ako, pero tara picture tayong 3. Pumesto ang 2 sa magkabilang gilid ng babae. Pagtingin nila sa picture, may nakita silang isang lalaki na napasama sa larawan. Parang nakasilip ang lalaki sa likuran ng mababang puno. Pero nang tingnan nila yon, ay wala namang tao roon. Pasimpleng siniko ni Junmar si Lyndon. Pabulong na lang itong nagsalita para hindi na marinig ng dalaga. Kagaya niyan. Ang weird, di ba? May lalaki sa picture pero ngayon biglang nawala. Tara, bilisan na lang nating umalis. Nauna nang naglakad si Junmar. Pababa na ang kanilang dadaanan. Kaya mabagal lang ang lakad nila. Tamang alalay lang sila kay Santina. Nang nasa kalagitnaan na sila ng bundok, naisipang magpahinga ng babae. Nagkakaroon na raw kasi ito ng paltos. Umupo sila sa nakatumbang puno. Tiningnan pa ni Santina ang paa niya at meron nga itong paltos. Ano? Kaya mo pa ba maglakad? Kung hindi na iiwan ka na namin dito. Puputok na yata tong paltos ko eh. Asa na lang kita. Baka abutan tayo ng ulan eh. Nax, iba rin talaga ang padali ng kaibigan ko na yun ah. Tumingin na masama si Santina kay Lyndon. Uy, isyo ka masyado. Ikaw ba wala kang malasakit sa kaibigan mo na hirap nang maglakad? Kung single ako, meron. Pero taken na ako kaya wala. Paano kaya tinitis ng jowa mo ang pagiging hindi mo gentleman, no? Ay nako, hayaan mo na. Pumasang ka na.
Huwag mo na lang yan pansinin. Umupo na si Junmar para ipasan sa likod ang dalaga. Pagpasa ni Santina, nakarinig sila ng malakas na hiyaw. Dinig na dinig yon sa buong kagubatan. Nag-e-echo pa yon ng ilang ulit. Medyo kinabahan si Junmar. Para kasing hiyaw yon ng isang mabangis na hayop. Ang unang pumasok sa kokote ni Junmar, aswang. Ano yun? May takot sa tinig ng dalaga. Kaya naman nag-isip na lang ng idadahilan ng dalawa para hindi magpanik si Santina. Baka unggoy. Tapos kinurot sa singit ng dading unggoy. Kasi makulit. Hindi, agila yun. Ang agila, babangis din ang tunog kapag napipikon. Nagsasabi nyo, puro kayo kalokohan. Tara na, Junmar. Baka mamaya may kung anong creature dito sa bundok. Ayaw ko pang mamatay, no? Nagmamadaling naglakad ang tatlo. Sa halos 10 minutong pasan ni Junmar ang dalaga, pakiramdam niya ay makukuba siya pagkatapos. Maliit na payat na babae lang si Santina, pero ang bigat-bigat nito. Nang matanaw na nila ang pinakapaanan ng bundok, ay nakahinga sila ng maluwag. Pagod na binaba ni Junmar ang dalaga. Nagpahinga sila sandali. Pambira ka naman, Santina. Ang bigat mo. Para akong may buhat na drum eh. Tara na. Sa bahay na magpahinga. Uulan na, baka maabutan tayo. Nauna nang naglakad si Santina at hindi na rin yun iika-ika. Sadyang tinamad lang pala itong maglakad. Napangangan na lamang si Junmar. Naisaan ka pre ah. Napapailing na lamang si Junmar. Sa ibang daan na ang tinahak ng pagkakaibigan nang sila ay pauwi na. Hindi na sila bumalik pa sa baryo na kanilang nadaanan. Sa takot na baka may hindi magandang mangyari. Sinunod na lamang ni Junmar ang sinabi ng batang si Magit. 2:00 pa lang ng hapon pero parang 6:00 na nang nakauwi sila. Sobrang dilim kasi ng paligid dahil sa nagbabadyang ulan. Nag-alala sila Junmar na makauwi na sila sa kanilang inuupahang bahay. Naabutan kasi nilang mataas ang lagnat ni Gino. Ang masaklap pa, nakalimutan pala nilang bumili ng mga gamot. Nagpresenta na si Junmar kahit na malakas na ang ulan. Sa baryo na kanilang kinalalagyan ay walang gaanong tindahan. Kung meron man, wala naman tindang gamot doon. Ayaw din naman ni Junmar na sumubok na pumunta sa Alfonso na halos ilang hakbang lang ang layo sa mismong apartment nila. Hindi na kasi siya komportable doon. Basang-basa na ng ulan si Junmar nang makita niya ang batang si Magit na nakasilong sa lumang waiting shed na bulok-bulok na rin. Nilapitan niya ang bata at nagbakasakali na rin na may alam itong mabibilhan ng gamot. Yagit! Tumingin sa kanya ng masama ang bata. Magit ang pangalan ko, hindi Yagit. Ay, pasensya na ha. Hindi ako matandayan sa mga pangalan eh. Hindi ko alam kung dapat bang magtanong ako sa iyo pero baka sakali lang, baka may alam ka. Gamot? Teka, paano mo nalaman na gamot ang kailangan ko? Dumaan ako sa bahay niyo kanina. Nakita ko yung isa niyong kasama na namumutla. Ah, ganun ba? May alam ka bang mabibilan ng gamot? Dalhin mo ako sa kaibigan niyo. Bakit? Gamot ka ba? Bakit? Anong bakit? Hindi yan pick-up lines. Ang ibig kong sabihin, bakit kita dadalhin sa amin gamot ang kailangan ko? Albularyo ako sa baryong ito. Sandaling natameme ang binata. Kalaunan ay natawa na lang siya sa kanyang narinig. Hindi siya agad naniwala sa sinabi ng bata. Pero nagulat siya sa sunod nitong sinabi. Huwag kang magpanggap na parang hindi mo napapansin ang mga kakaibang nangyayari. Sumeryosong mukha ng binata. Bumuntong hininga na lamang siya. Sige nga, kung tunay kang albularyo, anong patunay mo?
Mapapatunayan ko lang ang sinasabi ko kapag ginamot ko na yung kaibigan mo. Pero ikaw ang bahala. Kung ayaw mo, di na kita pipilitin. Pero sinasabi ko sa'yo, walang nagtitinda ng gamot dito. Lahat ng may sakit dito, ako ang gumagamot. O sige, patunayan mo sa akin. Kapag nawala ang lagnat ng kaibigan namin ngayong gabi, maniniwala akong albularyo ka talaga. Tumango ang batang si Magit. Sumilong na ito sa payong niya at sabay na silang naglakad sa gitna ng malakas na ulan. Pagkarating nila sa bahay, nagtaka si Lindon at Santina. Pabalik-balik ang tingin nila sa bata at kay Junmar. Ano yan? Bata, malamang. Bakit mo nga dinala yan dito? Baka mamaya isipin ng may-ari na may kasama tayong bata. Albularyo daw eh. Ito, albularyo? Umupo pa si Lindon para tingnan ng maayos ang bata. Sinuri nito ang suot ni Magit. Tripping ka ba, pre? Ganito suot ng mga batang hambog si Quiapo eh. Kaya mo bang pagalingin ng kaibigan nyo? Hindi naman ako doktor eh. At hindi ako albularyo. Albularyo. Ano naman sira, inaasar mo pa yung bata. Sige na, try na natin. Wala na rin kasi talagang mabilan ng gamot dito eh. Maulan pa. Malay mo naman, totoo. Di kung niloko lang tayo, di isumbong natin sa magulang niya. Hindi na nagsalita pa si Lindon, pero may pahabol pang sinabi ang batang yon bago nila pinuntahan si Gino na inaapoy ng lagnat. Kung wala kang alam sa panggagamot, hayaan mong ang may alam ang magsalita. Kinabigla nilang tatlo ang sinabi ng bata. Pakiramdam ni Lindon ay pinahiya siya ng batang yon. Naisip tuloy ng binata na parang hindi naman totoong bata si Magit. Para sa kanya, walang bata ang may kakayang mang-insulto sa ganoong paraan. Ganun pa man, tameme na lamang si Lindon. Nang makita ni Magat ang binatang si Gino habang nakahigayon sa kama, agad niyang hinawakan ng palapulsuhan nito. Tumingin ito kay Junmar. Hindi kayo nagpahid ng binigay ko sa inyo, no? Yung ano? Yung parang panghilot? Hindi eh. Malay ko ba ron? Kung nagpahid sana kayo kagabi, hindi ito matitipuan ng aswang. Aswang? Bumukas agad ang namuong takot sa mukha ng dalagang si Santina. Habang ang dalawang binata naman ay iniisip pa rin na nagtitrip lamang ang batang si Magit. Natipuan ng aswang ang kaibigan nyo kagabi. Masama sa tao kapag ang isang aswang ay may pagpapantaas siya. Nakakasakit ang tao o ang mas malala pa, namamatay. Ay, ano bang pinagsasabi mo? Mas matatanda kami sa'yo. Kaya wag mo kaming ginagawang joke dito ha. Mali kayo ng pinuntahang bakasyunan eh. Hindi kayo dapat naniwala kay Aling Milda. Lulong sa sugal yun eh. Kaya kahit alam niyang delikado, pinapaupahan niya itong bahay niya. Wala kayong kalam-alam, nasa baryo na kayo ng mga aswang. Sa takot ay naisalpak na lamang ni Santina ang kanyang earphone at nagpatugtog ng malakas. Hindi pa man naniniwala pero nakakaramdam na rin ng matinding takot ang babae. Uy, tama na nga yan. Sobra-sobra na yung pagbibiro mo ha. Sige na, patunayan mo na sa akin na albularyo ka talaga. Kinuha ng batang si Magit ang malaking bag nito sa likod. Naglabas yun ng kung ano-anong gamit sa panggagamot. Hindi man nila aminin, baka sa kanilang muka na namamangha sila sa bata. Uy, ano yung gagawin mo? Nabahala si Junmar nang makitang may hawak na maliit na patalim si Magit. Kailangan ko ang dugo niya. Huwag kayong maglala, walang mangyayari sa kanya. Tinusok ng bata ang dulo ng daliri ni Gino. Pinatak nito ang dugo sa isang tela na kulay puti. Pagkatapos, nagsindi naman ang bata ng kandila. At doon sinunog nito ang telang may patak ng dugo. Makikisuyo ng isang basong suka na ihalo sa maligamgam na tubig. Kahit nagdududa ay sinunod pa rin ni Junmar ang utos ng bata.
pinunasan ni Magit ng malgamgam na may suka ang buong katawan ni Gino. Kitang-kita nila kung paano unti-unting nawawala ang pamumula ng katawan ni Gino. Paghawak din nila sa katawan ng binata, laking pagtataka nila dahil normal na ang temperatura nito. Nagkatinginan si Junmar at Lyndon. Hindi sila makapaniwala. Nagtataka sila kung sino at ano ba talaga ang batang si Magit. Naglabas ng rosaryo ang bata. Mahina itong nagdasal gamit ang pinaghalong Tagalog at Latin na salita. Nakaluhod pa ang bata sa gilid ng kama habang paminsan-minsan ay sinusubsob ang mukha sa sahig. Maya-maya lang, pagtapos nitong magdasal, bigla nitong sinampal ng malakas si Gino. Uy! Ano ba yan? Sa ginawang yun ng bata ay nagkaroon na ng malay ang lalaking si Gino. Pawis na pawis ito pero bumalik ang dating sigla. Nagtataka kung sino ang batang nasa gilid. Kaninong anak to? Pre, di ka maniniwala. Yan ang gumamot sa'yo. Tiningnan ng maigi ni Gino ang bata. Ikaw ba yung batang naririnig ko sa panaginip ko? Ako nga. Ang pangalan ko ay Magit. Ako ang pinakabatang albularyo sa probinsyang ito. Isa kang albularyo? Ikaw nga yun. Pero ano bang nangyari sa akin? Nung mag-isa akong nilalagnat dito, may naririnig akong boses ng babae. Nakakatakot yung boses. Tapos, noong nanaginip ako, may humahabol sa akin. Aswang daw. Oo, tama, aswang. Buti na lang dumating tong batang to eh. Ang ibig sabihin, totoong lahat ng sinasabi ng batang to? Tumingin sa kanila ng makahulugan ng bata. Habang naglilikpit ito ng gamit, muli itong nagbahagi ng mga dapat nilang malaman. Ang bahay na ito ay napapalibutan ng 2 baryo ng mga aswang. Ang Alfonso at ang baryo na kinatitirikan ng bahay na ito. Sa Alfonso, lahat ng naroon ay puro aswang. Dito sa baryong ito, karamihan dito ay tao. Pero may mga aswang pa rin. Dahil kanila ang baryong ito eh. Kung napapagitnaan nga kami ng 2 baryo ng aswang, edi nasa panganib pala ang buhay namin. Tama po. Pero hanggat hindi nyo nalalabag yung kasunduan ng mga tao at ng mga aswang, wala kayong dapat ipag-alala. Hindi nila kayo gagalawin. Ano ba yung kasunduan naman na yun ha? Magkakaroon ng kapayapaan dahil sa kasunduan sa pagitan ng mga albularyo at aswang. Walang masasaktan at mapapahamak na tao. Kung walang dadaan sa Alfonso, ganun din dito sa baryo. Walang masasaktan na aswang kung hindi sila mamamalagi dito. Lahat ng aswang na maaaktuhan namin dito sa baryo, pwede namin patayin. Kaya kahit na baryo nila ito, natatakot silang magpakita. Teka. Sabi mo bawal dumaan ng tao sa Alfonso. Ano pa mangyayari kung dadaan sa kanila? Ang sino mang tao na dadaan doon ay tinuturing na nilang pagmamay-ari nila. Ay gagi. O bakit? Dumaan ba kayo ron? Etong si Junmar doon kami dinaan kanina. Ihandaan nyo na ang sarili nyo. Dahil magmula sa gabing ito, hindi na nila kayo tatantanan. Di ko naman alam na seryoso pala tong batang to eh. Malay ko ba dyan? Oo, totoo nga ang aswang. Pero ano ngayon ang mangyayari sa amin? Mamamatay na ba kami? Akong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayong makalis dito. Basta, ang kailangan nyo lang gawin ay sundin ang mga sasabihin ko. Alam nyo, kasalanan to nung may-ari ng apartment na to eh. Ang dami niyang sinabi na magagandang salita para lang mapapayag tayo. Kapahamakan pala yung nag-aabang sa atin. Kapag nakita ko yung matandang yun, nako, sasabunutan ko siya sa patilya niya. Natigil ang kanilang usapan nang biglang mapansin ni Lyndon na wala na si Santina sa silid na yon. Naalarma silang lahat, lalo na nang marinig nila ang doorbell sa labas. Dinukot naman ng batang si Magit ang isang botelya na may langis. Kita nilang kumukulo yun. Nandito na sila. Ha? Sinong sila? Ang mga aswang. Pampihira naman talaga oh. Sabay-sabay silang bumaba sa sala.
Naabutan nila si Santina na nasa gilid ng nakasaradong pinto. Hindi makapagsalita. Sumisenyas lang na merong tao sa labas. Bakas ang takot sa mukha ng babae. Pasimpleng hinila ni Junmar si Santina palapit sa kanila. Habang ang bata namang si Magit, sinimulan ng kausapin ng mga nasa labas. Anong kailangan nyo? Nandiyan ka pala sa loob, Magit. Huwag mong sabihin na pinoprotektahan mo ang mga taong yan. Mampin, dayuhan ng mga ito eh. Wala silang alam sa patakaran o anumang napagkasunduan ng mga albularyo at aswang. Kaya hindi nyo sila pwedeng galawin. Bata, hindi mo yata naintindihan ang sinabi sa kasunduan eh. Ang sabi doon, kung sino mang tao ang mapapadaan sa baryo ng Alfonso ay pagmamay-ari na namin. Walang sinabi doon na hindi kasali sa kasunduan ng mga dayo. Mampin, wala rin sinabi sa kasunduan na pwede ninyong kunin ang mga dayuhan na maliligaw sa baryo ninyo. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Sandaling namayani ang katahimikan. Pero ramdam ng batang si Magit na nanggagalaiti na sa galit ang lalaki sa labas. Bata ba talaga yan? Bakit ganyan makipag-usap? Parang lolo ko lang eh. Ewan ko ba dyan? Kahit ako, di ako makapaniwala eh. Mga ilang sandali ay muling nagsalita ang lalaking si Pen. Bata, kung gusto mong manatiling buo ang kasunduan, huwag kang makialam dito. Eh kung ipipilit mo ang gusto mo, saka lang mawawasak ang kasunduan. Napatras sila Junmar nang biglang gumalaw ang doorknob. Indikasyon nyo na tinatangkang buksan nyo ni Pen. Sa oras na mabuksan mo ang pinto, ibig sabihin nun, gusto mo ulit magkaroon ng gulo sa pagitan ng mga aswang at albularyo. Ang tigas ng ulo mong bata ka eh. Hindi ka ba nakakaintindi na dumaan sila sa lugar namin kaya kami naririto? Umalis ka rito at hayaan mo sila para wala na tayong problema. Dahil kung hindi, mawawalan kami ng pakialam sa kasunduan. Aswang sa tao, tao sa aswang. Dinukot na ng batang albularyo ang kanyang maliit na punyal. Paalon ang disenyo ng punyal pero sobrang talim. Huwag mo akong mamaliitin porque bata lang ako. Nakakalimutan mo na yata na kahit maliit ako, magaling din akong lumaban sa mga aswang. Umangil ng malakas ang lalaki sa labas. Galit na galit ito dahil hindi nito nakuha ang gusto. Sinasagad mo ang pasensya ko, bata. Pero sige, gabi mo ngayon. Pero huwag kang umasa na mananatiling payapa ang dalawang baryo. Magsisisi ka! Pikon na umalis ang lalaki. Hindi man nakita nila Junmar ang anyo ng mga yon, nagtitindigan pa rin ang kanilang mga balahibo. Pakiramdam ng magkaibigan ng mga pagkakataon na yon, nagsisimula na ang kalbaryo ng kanilang buhay. Hindi ko kayo pwedeng isama sa amin dahil kapag nakita kayo ng iba pang aswang, mas lalong magiging komplikado ang lahat. Dito lang kayo. Babalik ako at kukuha ng mga pangontra. Sa ngayon, ipahid mo ang sinasabi ko sa palapulsuhan. Sabi ng bata kay Junmar. Nagmamadaling umalis ang batang albularyo kahit na malakas pa ang ulan. Hindi mapakali ang apat na magkakaibigan. Isang araw pa lang sila sa bakasyon, pero para silang isang taong kalbaryo na. Kakaiba ang takot na dulot nito sa kanila. Hindi nila maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nawawala sila sa wisyo. Natataranta dahil anumang oras, pakiramdam nila ay kukunin na sila ng mga aswang. Ano nang gagawin natin ngayon? Ayoko pang ma-deads, ano ba? Kasalanan to ni Junmar eh. Ikaw ang nagkasikaso nito, dapat man lang inalam mo kung anong meron sa lugar na to. Tapos, idinaan mo pa kami sa baryo na yon. Ipapahamak mo talaga kami. Ang gusto ko lang naman matuloy yung matagal na plano natin. Yun lang naman ang iniisip ko Hindi ko naman inakala na ganito ang mangyayari. Tama na yung sisiyan. Walang mangyayari kung magtuturuan tayo kung sino may kasalanan. Actually, may hint na rin ako na baka may aswang dito sa Sursugun Hinala ko kasi talaga aswang yung kumuha ng short ko.
Ang maganda na lang nating gawin, mag-isip tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Hintayin natin yung batang albularyo. Diyos ko, bata lang yun. Kahit na magaling manggamot yun, hindi nun kakayanin kapag sabay-sabay tayong nilusob ng mga aswang. Huwag tayong umasa dun. Nararamdaman kong maraming alam yung batang yun eh. Siya rin ang may kabisado ng mga lugar dito. Kaya kahit nakakaduda, kailangan natin magtiwala sa kanya. Ay nako, bahala kayo. Kakainis oh. Nag-walkout si Lyndon at nagtungo na lamang sa kanilang silid. Napapailing na lamang si Junmar. Nawiwindang siya dahil hindi rin naman niya inakala na hahantong ang kanilang bakasyon sa ganon. Naghintay sila nang naghintay sa bata, pero mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa rin yun nakakabalik. Tumila na rin ang ulan ng oras na yon. Tahimik na ang paligid. Katahimikan na lalong nagpapalala ng kaba nilang apat. O ano? Nasa na? Wala pa rin? Kalma, init ang bumbunan mo eh. Ikaw Junmar, nakakontak mo ba si Aling Milda? Hindi nga eh. Sira talaga ulo nun eh. Napatayo si Junmar sa upuan nang matanaw sa labas na dumating na ang batang albularyo. May mga kasama nitong kalalakihan na tulad ni Magit, marami din itong suot na burloloy sa katawan. Kayong apat, sumama kayo sa amin. Habang hindi pa nakakausap ng iba naming kasama ng mga aswang, hindi tayo pwedeng manatili sa bahay na ito. Kanya-kanyang bitbit na ang magkakaibigan ng kanilang gamit. Dahil alam nilang wala naman na silang ibang magagawang paraan. Kabadong lumabas ng bahay ang magkakaibigan. Kasabay nila sa paglalakad ang mga kalalakihan na halos lahat ay may dalang itak. Paulit-ulit na dinadasal ni Junmar noong mga oras na yon na sana walang mangyaring hindi maganda. Ang kaso nga lang, hindi napakinggan ang hiling niya. Dahil hindi pa man sila nakakalayo, hinarang na sila ng ilang aswang. Nagdikit-dikit silang apat dahil sa takot. Makailang ulit na napalunok ng laway ang mga binata nang makita na nila ang anyo ng mga aswang. Mahaba ang kuko at tenga. At dahil sa ilaw ng poste, nakikita rin nila ang tila nanlilisik na mga mata ng mga aswang. Magit, anak ng dating magiting na albularyo ng Sorsogon. Anong ginagawa mo? Itatakas mo ang mga pagmamay-ari namin? Nakasaad sa batas namin na ang mga taong dayo na nasa bakuran namin ay obligasyon namin sa oras na sila ay malagay sa alanganing sitwasyon. Ginagawa lang namin kung ano ang nararapat. Naglakad ang lalaking si Pen at tuminto sa harapan nila Junmar. Dumako ang tingin ni Pen sa babaeng si Santina. Lumapad ang ngiti nito na siya namang ikinatakot ng dalaga. Ibigay mo sa akin ang babaeng ito at hindi na kami manggugulo. Kadiri ka! Hindi ako sasama sa iyo, no? Narinig mo naman, Ma'am Pen. Hindi siya sasama sa pangit. Ano? Wala naman siya sinabing pangit ah. Mga kasama, tara na! Akala niyo ba? Papalisin ko na lang kayo ng ganon-ganon? Humarang pa rin ang mga aswang sa daraanan nila. Kaya naman sumenyas na ang bata sa mga kasama nitong lalaki. Naganda ang mga yon. Lahat ay hinawakan na ng mahigpit ang mga dalang itak. Nagulat na lang sila Junmar nang may aswang na sa kanilang likuran. Nasa aktong kakalmutin si Lyndon pero humarang isang kasama ni Magit. Sa puntong yon, tuluyan ang nagsimula ang gulo. Gumilit ang magkakaibigan. Kasama nila ang batang albularyo. Nang may isang aswang na lumapit sa kanila, bigla na lang dinampot ng bata ang isang itak na nasa lapag. Tinaga ng bata ang aswang at tinamaan naman yon sa dibdib. Gulat na gulat sila Junmar sa ginawa ni Magit. Hindi nila inakala na ang ganong kaliit na bata na parang 10 taon pa lang ay kakayanin na nitong pumaslang ng isang mabangis na nilalang. Walang ya! Legit to, pre! Sumama na kayo sa akin, bilis! Nagiba ang daan ng 5. Lumi sila sa daan na dapat ay mas malapit sana sa pupuntahan nila. Buong akala nila ay ligtas na sila sa panganib na dala ng mga aswang. Pero bigla na lamang silang hinarang ng lalaking si Pen.
na sa pagkakataon na yon ay nakakatakot na rin ang anyo. Wala na tayong magagawa, bata. Magsisimula na uli ang gulo. Sa likod na lang kayo. Uy, bata, sigurado ka bang lalabanan mo yung pangit na yan? Hoy, ikaw babae. Kanina ka ba ha? Pwede ba? Kung ayaw mo sa akin, manahimik ka na lang. Dahil ngayong gabi, mapapasa akin ka rin. Nagsimulang gumapang ng mabilis ang aswang na si Pen. Nang malapit na yun sa kanila, ay lumundag yun ng pagkataas-taas. Inamba naman ni Magit ang kanyang punyal. Nang makita yun ni Pen, tila nagkaroon yun ng pag-aalinlangan. Ano, takot ka na ba? Tumungtong ang aswang sa ibabaw ng poste. Teka, kung tumulong kaya tayo sa kanya, di ba kayo nahihiya mga pre? Nililigtas tayo ng bata oh. Ako nahiya. Naghihintay lang ako kung sino magyayaya eh. Ginusto niya yan eh. Ay nako, bahala kayo. Basta ako tutulong. Lumapit si Junmar sa bata. Dumampot ang binata ng bato sa gilid kahit na hindi niya alam kung may kwenta ba kung babatuhin niya ang aswang. Hoy aswang, pwede ba? Hayaan mo na lang kami makalis. Dayo lang kami rito. Ikaw subukan mo dumayo sa Maynila nang hindi mabasag yung mukha mo. Aswang yung kinakausap mo, hindi tambay sa kanto. Umurong ka, atake na siya ulit oh. Mabilis na gumapang pababa ng poste ang aswang na si Pen. Sinubukan ni Junmar na batuhin ng aswang pero hindi naman tumama. Kaya naman pumorma na ang batang si Magit. Nang umatake na si Pen, umilag ang bata at pasimple nitong sinugatan ng punyal ang aswang. Sumubsob agad yon sa lupa, pero agad din namang nakabangon. Magbabayaran mo ang ginawa mong ito, bata ka. Pinapangako ko sa'yo. Pasensya ka na, Mampin. Ginagawa ko lang ang nararapat. Susubukan pa sanang tumayo ng aswang na yon pero hindi na nito kinaya. Bigla na lang itong sumuka ng dugo. Pagkatapos ay sandaling nangisay at hindi na gumalaw pa. Teka, patay na yun? Anong ginawa mo? Mapanganib ang punyal na ito para sa mga aswang. Isang sugat, patay agad. Pambihira ka. Pinapabilib mo talaga ako eh. Akala ko nung una batang hamog ka lang eh. Ano pong batang hamog? Wala. Ang malaga, patay na ang aswang. O sige po, sumunod na kayo sa akin. Wala nang sumunod sa kanilang aswang nang mapatay na ni Magit si Pen. Dali-dali silang nagtungo sa lugar ng mga albularyo. Pagkarating nila roon, sinalubong agad sila ng ilang mga albularyo na parang naghihintay din sa kanilang pagdating. Agad silang inasikaso ng mga lalaki. Sa puntong yon, lumuwag ang paghinga ng magkakaibigan. Pero hindi nila magawang makampante dahil alam nila na mas lalong magagalit ang mga aswang dahil sa nangyari sa aswang na si Pen. Sa pagkakarinig kasi nila sa usapan ng ilang albularyo, may katungkulan ang aswang na yon. Dinala sila sa isang silid na yari sa semento. Karaniwang silid yun ng mga bisita na pumupunta roon. Hindi kayo aalis hanggat hindi ko sinasabi ha. Ipapahanda ko lang yung bangka na gagamitin nyo sa pag-alis. Teka, paano yung sasakyan ko? Iiwan ko yon? Sarkastiko ang pagkakasabi nito. Mamili ka, yung sasakyan mo o ang buhay ninyong apat. Sino ka ba ritong bata ka? Bakit kung makamando ka sa lahat parang... Ako ang pinuno ng mga albularyo rito. Sa murang edad, kabisado ko na ang lahat ng ginagawa ng dating magiting na albularyo na ama ko rin. Sa lugar na ito, desisyon ko ang mahalaga. Kaya kapag sinabi kong mas mahalaga ang buhay ninyo kaysa sa sasakyan mong lumang modelo, wala kang magagawa. Siniko ni Gino ang napipikon ng si Lindon. Aroy! Real talk! Naglakad na paalis ang bata. Naiwang nagmamaktol si Lindon. Hindi nito matanggap na may isang bata na kayang magsalita sa kanya ng ganon. Pre, mayos ka naman oh. Mas mukhang bata ka pa mag-isip kaysa dun sa batang albularyo na yun eh. Lindon please, kumalma ka. Gusto pa naming mabuhay no? Paano nga yung sasakyan ko? Ako nang bala ko mausap kay Magit kapag natapos na ang lahat ng ito.
Ang dapat kasi nating isipin ngayon ay makaalis. Huminga ng malalim si Lyndon. Makilipas ang ilang sandali, naging kalmado na rin ang binata. Kahit na papaano ay naliliwanagan na ito sa mga nangyayari. Halos ilang oras na silang naghihintay, pero hanggang sa mga nakatulog na lamang sina Santina ay hindi pa rin bumabalik ang batang si Magit. Dahil sa inip, naisipan ni Junmar at Gino na lumabas ng silid na yon. Kahit madaling araw na, marami pa ring tao sa labas. Mga albularyo na may kanya-kanyang hawak na itak. Pwede kaya makahiram tayo ng itak? Parang gusto kong itry mang taga ng aswang eh. Ganto. Hoy, magtigil ka. Kaya ka ninanakawan ng short at brief eh. Hindi ka seryoso. Hindi tayo pwedeng magbiro sa ganitong kalagayan natin, no? Nasa iskinitang madilim ang dalawa. Hindi sila maaaring lumabas dahil tsak na pagagalitan sila ng mga albularyo. Pero tanong ko lang alam mo, sa ating apat, parang ikaw lang yung hindi kinakabahan eh. Anong meron? Hindi ko alam. Wala kasi nang magkalagnat ako. Parang normal na lang sa akin ang naswang eh. Di kaya dahil sa natipuan ka ng aswang? Siguro. Ay, gagi. Si Magit oh. Bilis, bilis! Nagtulakan pa ang dalawa makabalik lamang sa kanilang silid. Para silang mga natatarantang daga. Pagpasok nila ng silid, ilang segundo lang ay pumasok na rin ang bata. Hindi pa tayo makakalis ngayon. Nakatanggap ako ng balita na sa kabilang isla may mga nag-aabang na ring aswang. Bukas o sa makalawa, pipilitin namin makalis na kayo. Uy, bata, matanong ko lang bakit mo to ginagawa? Kung tutuusin, dahil sa amin kaya nalagay din kayo sa panganib eh. Wala pa kayo, nasa panganib na ang buhay namin. Ang ginagawa namin pagtulong sa inyo ay nakalinya sa sinumpaan naming tungkulin bilang isang albularyo, kaya huwag kayong magtaka. Pero okay ka rin ha. Amazing. Parang hindi ka talaga bata eh. Kahit naman siguro sinong bata, maagang tatanda kung maagang nawalan ng pamilya. Nakita nila ang kakaibang lungkot sa mukha ng batang si Magit. Dahil doon, naintindihan ni Junmar kung bakit sa murang edad, marami nang alam ang bata sa buhay at realidad. Bukas ng umaga, susubukan kong makaalis tayo. Mas magandang umalis ng maliwanag. Mahihina ang mga aswang kapag tirik ang araw eh. Sa ngayon, magpahinga na muna kayo. Tumango lang sila Junmar sa bata. Naglatag na lang sila ng banik sa sahig at sinubukang matulog. Pero sandali pa lang na nakakaidlip si Junmar, naramdaman niyang tila bumangon ang kaibigan na si Lyndon. Pagdilat niya, wala na nga ang kaibigan. Nagmamadali si Junmar na sumilip sa pinto. Pagtingin niya, nakita niya si Lyndon na papalayo. Kahit na alam ni Junmar na bawal silang lumabas, hindi siya nagdalawang isip na habulin si Lyndon. Nang maabutan ng kaibigan ay agad niya itong hinila. Pre, ano ka ba? Saan ka pa pupunta? Alam mo namang delikado eh. Kukunin ko yung sasakyan ko at yun ang gagamitin natin. Akala ko ba okay na tayo sa bagay na yan, pre? Mabato. Mahalaga sa akin ang sasakyan, pre. Bigay sa akin ni Airpat yun eh. Sana naiintindihan mo ko na may sentimental value sa akin yun. Pero pre naman, pwede ka mapahamak sa gagawin mo eh. Tumakbo na mabilis si Lyndon. Walang choice ang binatang si Junmar kundi ang habulin ng kaibigan. Sa kakahabol niya, hindi niya na napansin na napalayo na pala sila sa lugar ng mga albularyo. Napatago ang dalawa nang makita ang mga aswang na rumoronda-ronda sa daan. Todo-tago sila sa gilid ng kawayan. Wala silang pakialam kahit na nilalamok sila roon. Makalipas lang ang halos 5 minuto, naramdaman nilang wala na ang mga yon. Sinasamantala na ni Junmar ang pagkakataon para hilahin pabalik si Lyndon. Pero masyadong matigas ang ulo ng binata. Hindi to papipigil kahit na ano ang gawin ni Junmar. Bakit ba ang kulit mo? Bumalik ka na doon. Babalik din ako kapag nakuha ko ni sasakyan. Ay nako,
Ang tigas naman ng bungo mo. Sasamahan na lang kita, buwisit ka. Bibigay ka rin naman pala eh. Tara, bilis! Nagmamadaling naglakad ang dalawa. Pasimple sila sa daan at palingon-lingon pa. Noong mga sandaling yon, wala na silang nakakasalubong sa daan. Pero makailang beses pa nilang naririnig ang malalakas na hiyaw na sa palagay nila ay nagmumula sa katabing baryo na Alfonso. Ganun pa man, hindi nagpasindak ang dalawa sa mga naririnig nila. Buo ang kanilang loob na tinahak ang daan. Nang matanaw na nila ang sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate, sinuyod muna nila ng tingin ng paligid. Nang masiguro na nilang wala namang aswang, mabilis nilang nilapitan ang sasakyan. Oh, nasaan ang susi? Kinapaka pa ni Lyndon sa bulsa. Pero naalala nitong naiwan pala niya ang susi sa loob ng bahay. Pumasok agad sila sa loob. Pagdating nila sa sala, rinig kagad nila na may tao sa kusina. Dahan-dahan silang naglakad. Kabado ang dalawa dahil ang akala nila aswang ang naroon. Pero ilang sandali lang nakita nila si Aling Milda na nagkakalkal sa loob ng ref. Nilalagay ng ginang ang lahat ng laman ng ref sa malaking plastik. Aling Milda, bakit nyo kinukuha yung mga pagkain namin? Nanlaki ang mga mata ni Milda. Hindi to makapaniwala na mahuhuli siya ng mga taong kanyang niloko. Ito eh. Bahay mo nga to at niloko mo ka. Ka, boses mo. Baka malaman ng mga aswang na nandito tayo. Hoy tanda, ibalik mo sa amin ang pera namin. Kung ayaw mong ipakain kita sa mga aswang, ibalik mo! Ha? Anong aswang? Nakadroga ba kayo? Aling Milda, alam na namin ang lahat. Sinabi na sa amin ng batang si Magit. Maraming aswang sa lugar na ito. Kahit mismong ikaw, hindi ka na tumira dito. Niloko mo kami. Ang sabi mo, payapang magbakasyon dito. Pasensya na. May sakit ang anak ko eh. Wala kang anak. Matandang dalaga ka, sabi ni Magit. Sugurul ka kasi kaya kinakaya mong manloko ng tao. Ibalik mo sa amin ang pera. Kasi kung hindi, ha? Nagulat ang dalawang binata nang biglang kumuha ng kutsilyo ang ginang at tinutok sa kanila. Sige, kung hindi niyo ako padadaanin, mauuna kayo sa heaven. Napilitang umatras ang dalawa. Dahan-dahan namang umabante ang ginang, dala-dala ang mga kinuha niya sa ref. Ito yata nakadroga eh. Sige, subukan niya sumunod. Tutusok ko sa inyo to. Nanatiling nakatayo ang dalawa sa sala. Hinayaan na lamang nila na makaalis ang ginang kaysa naman masaktan pa sila nito. Nang papalabas na si Aling Milda, nagulat silang dalawa nang makitang hinablot ng aswang na may pakpak ang ginang. Mabilis na umupo ang dalawa at nagtago sa likuran ng sofa. Sobrang bilis ng tibok ng kanilang puso. Nagtitindigan din ang kanilang mga balahibo. Gagi pre, Karma yun. kailangan na natin makuha yung susi sa itaas. Bilisan natin. Mabilis na gumapang ang dalawa patungo sa hagdan. Saka lamang sila nakatayo nang umakyat na sila pataas. Hinanap nila ang susi sa kwarto. Sa pagkakaalala kasi ni Lyndon ay ipinatong niya lang yon sa ibabaw ng lamesa na nasa gilid ng kama. Pero wala na roon ng susi. Halos mabuang-buang na silang dalawa sa pag-iisip kung nasaan napunta ang susi na yon. Sigurado ka ba na dito mo nailagay? Oo, dito lang. Diyan ko lang nilalapag yun kapag bago ako matulog. Pero bakit wala dito? Isipin mong mabuti. Baka naman nailagay mo sa iba. Pumikit si Lyndon ng matagal habang nakaupo sa kama. Pagdilat nito ng mata ay naalala na nito kung nasaan ang susi. Kinapa ni Lyndon ang bulsa sa likuran ng maong. Lintik ka naman. Nandyan lang pala sa'yo. Nagganap-hanap pa tayo dito. Makakalimutin na ako eh. O tara na. Lalabas na sana sila ng pinto nang biglang nasa gate na ang batang si Magit. May hawak na pana at naghihintay sa kanilang dalawa. Ikamamatay niyo ang ginagawa niyo eh. Ang sabi ko, Dadaldal ka pa, halika na.
Binitbit ni Lindon ang bata papasok ng sasakyan. Pag-start niya ng kotse, biglang may humarang na aswang sa harapan nila. Naglalaway ng kulay itim na likido ang aswang na yon. Hawakan mo ako sa bewang! Sinunod ni Junmar ang gusto ng bata. Bumunot ng palaso ang bata at pinatamaan ng aswang sa ulo. Bagsak agad ang aswang, pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil matapos bumagsak ang aswang na yon, bigla namang naglitawan ang mga gumagapang na aswang mula pa sa Alfonso. O diba, tama lang na ngayon tayo umalis. Lulusob na sila oh. Mag-ingat ka sa pagmamaneho! Patras silang umandar noong mga sandaling yon, habang si Magit naman ay tinitira pa rin ng mga palaso ang mga aswang na gumagapang palapit sa kanila. Biglang kinabig ni Lindon ang sasakyan. Muntik pang mahulog ang batang si Magit. Mabuti na lamang ay nahawakan yun ni Junmar sa damit. Pinaharurot ni Lindon ang sasakyan, kaya ilang sandali lang ay nakarating na rin sila. Mabilis nilang ipinasok ang sasakyan sa baryo. Sumenyos lang si Magit sa mga bantay kaya nakapasok sila kagad. Gisingin niyo na yung dalawa niyong kasama habang inaharang pa sila ng mga bantay. Hindi na nagsayang ng segundo si Junmar. Binalikan niya ang dalawa sa kanilang silid. Pinagsasampal niya si Gino para mas madali itong magising. Inututan niya naman si Santina kaya napabangon kagad. Parehong tulog mantika kasi ang dalawang yon. Alis na tayo ngayon! Ha? Akala ko ba mamayang umaga pa? Bilis na, nasa labas na ang sasakyan! Ang mga gamit, kunin niyo! Kahit inaantok pa, ay pwersahang pinatayo ni Junmar ang dalawa. Hindi nagtagal, nakasakay na rin sila sa sasakyan. Sasama ko sa inyo hanggang sa makalayo kayo. Kayo ang susundan nila at hindi sila mananatili rito sa lugar namin eh. Kayo ang punteriya nila. Sige na, kumapit kayo Biyahing lang ito. Tinodo ni Lindon ang bilis ng kanyang sasakyan, pero wala namang pinagbago ang bilis nito. Nang makalabas na sila sa lugar ng mga albularyo, humabol agad ang maraming aswang. Pinagtitira ulit ni Magit ng palaso ang mga aswang. Marami itong natatamaan dahil may kahusayan din yon sa pag-asinta. Bata, sasabayan kita, pero mas maganda ang sa akin. Nilabas ni Gino ang baril na nasa bag niya. Binuksan niya ang salamin at saka pinagbababaril ang mga humahabol sa kanila. Langya, bakit may baril yung mokong na yan? Ewan ko, tatay niya yata si Carto eh. Lindon, tumingin ka nga sa pinamaneho mo. Enjoy na enjoy si Gino sa kakabaril. Nagulat pa nga lalo si Lindon nang masilip na nagpalit na ng magasin si Gino. Habang si Junmar naman, ngalay na sa pag-aalalay sa batang si Magit. Saka lang ito nakapagpahinga nang maubos na ang dala nitong palaso. Walang ya, parang hindi naman sila nauubos eh. Sabihin mo nga sa akin, Magit, dumadami ba sila kapag namamatay? Paanong mauubos? Hindi naman nakakatama yung kaibigan nyo. Napailing na lang si Junmar. Kinakabahan na talaga siya ng sobra. Wala nang palaso si Magit. Hindi rin makatakbo ng sobrang bilis ng sasakyan dahil bukod sa malubak, wala na talagang ibibilis yun. Dito na ba tayo mamamatay, guys? Kasi kung oo, ibablog ko na ito. Napatili si Santina nang may aswang na lumundag malapit sa salamin niya. Pero agad yung binaril ni Gino. At sa unang pagkakataon, nakatama rin ang binata. Bullseye! Pulsay ka pa dyan eh, parang nadaplisan mo lang. Iniliko ni Lindon ang sasakyan sa kaliwang kanto. Sa pagkakataon na yon, mas lumapit na sa kanila ang mga aswang na yon. Sa kamalas-malasan pa, naubusan na rin ng bala si Gino. 2 magasin ng balang inubos mo, isa lang ang tinamaan mo? Grabe, nagsayang ka lang ng bala eh. Kesa naman sa'yo ko patamain, di ba? Iliko mo sa kaliwa. Huwag mo ko utusan. Pre, sumunod ka na lang. Kabisado ni Magit ang pasikot-sikot dito. Niliko nga ni Lindon ang sasakyan.
Pero nawalan sila ng pag-asa nang makitang may mga aswang na ring naghihintay sa daan na yon. Banggain mo na lang! Hinarurot ni Lindon ang sasakyan. Binundol niya ang mga aswang na nagtatangkang harangin sila. Dahil sa ginawa ni Lindon, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Gumewang-gewang sila hanggang sa sumadsad na nga sila sa gilid at kalaunan ay kusang tumigil. Ayaw nang umandar ng sasakyan kahit na anong gawing pag-start ni Lindon. Ay, malas naman talaga oh. Sabi mo kasi banggain ko eh. Bumaba si Magit ng sasakyan at dinukot na nito ang punyal. Cute ng punyal mo. Aabot mo sa bituka yan? Hindi yung pinansin ni Magit. Nakatuon lang ang bata sa mga aswang na paparating. Bumaba dito ang gusto kong samahan sa laban. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Nagsibabaan ng tatlong lalaki. May mga kinuwang tubo yun sa likuran ng sasakyan. Tutulungan ka namin. Tingin mo sa amin, mahina? Nagyabang pa si Lindon pero ito naman ang unang nanghina ang tuhod nang dumating na ang mga aswang. Handa! Laban! Sumugod ang mga aswang sa kanilang apat. Si Magit lang talaga ang may kwenta sa pakikipaglaban. Bawat matamaan ni Magit ng punyal ay agad na bumabagsak. Dahil din sa maliit itong bata, di hamak na maliksi ang galawan niya. Kaya naman nakatulong yon para madaling makailag at para mas madaling makaatake. Ilu-ilo kang tukmul ka! Pinagpapapalo ni Gino ang isang aswang sa ulo. Habang si Lindon naman ay puro lang amba. Si Junmar naman ay nagtamo na ng sugat ng makalmot ng isang aswang. Nang makita nila si Magit na lumalaban sa mga aswang sa murang edad, nakaramdam sila ng insulto sa pagkatao nila. Hindi nila matanggap na isang bata ang nagliligtas sa kanila. Kaya naman lumakas ang loob ng tatlo. Sinabayan nila si Magit hanggang sa unti-unting dumistansya ang mga aswang. Akala nila ay aatras na ang mga aswang. Magiging kampante na sana sila. Pero may mga dumating pang ibang aswang. Ang iba pa nga sa mga yon ay may dalang tricycle. Pero ang iba naman ay gumagapang na parang gagamba. Game over na to, pre. Wala na! Hinila ni Junmar ang batang si Magit nang makitang sugatan na yon. Lupaypay na ang bata. Nawalan na rin yun ng malay dahil sa dami ng sugat na tinamo. Susuko na sana sila sa mga aswang nang biglang inatake ng mga bagong dating na aswang ang mga aswang na kinakalaban nila. Nagtataka sila habang nasa gilid. Uy, kamukha mo yung babaeng aswang na nasa panaginip ko ah. Ikaw ba yung natipuan ako kaya ako nilagnat? Tanong ni Gino sa isang babaeng aswang na tumulong sa kanila. Ngumiti lang ang babae sa kanya at kinalaban na rin ang mga naroon. Pinagamit sa kanila ng mga mabubuting aswang ang tricycle. Nagkasya silang 5 roon. Pinaharurot ni Lindon ang tricycle. Nadaanan natin yung ospital nung bago tayo mapunta dito, di ba? Dali natin doon si Magit, bilis! Kulang na lang ay lumipad na sila. Wala pang 5 minuto ay nakarating na rin sila sa ospital. Inasikaso sila agad ng mga nurse. Pinasok sa emergency room ang bata. Kahit na hindi naman nila kaano-ano yon, ay labis pa rin ang kanilang pag-aalala. Dahil sa kabila ng lahat, ang batang yon ang nagtanggol sa kanila hanggang sa pinakaalanganing kalagayan. Inabot na sila ng umaga. Sinabi ng doktor sa kanila na nasa maayos ng kalagayan si Magit. Dumating din naman ang ibang albularyo nang malaman ang nangyari sa bata. Dahil sa lumalalang gulo sa baryo, pinayuhan sila ni Magit na umalis na ng Sorsogon. Dahil hinding-hindi sila titigilan ng mga aswang hanggat hindi sila nakukuha. Laking pasasalamat din nila sa mga mabubuting aswang na tumulong sa kanila. Kundi dahil sa mga yon, baka nagkalat na sa kalsada ang mga laman loob nila. Hindi na muna sila umuwi ng Maynila dahil sa pag-aalala kay Magit. Nag-iwan si Junmar ng cellphone sa bata para sakaling manalo sila sa kaguluhan ay mas madaling malalaman ng lalaki. Ilang araw din silang umupa ng bahay sa bayan. Sa kanilang paghihintay,
nagpadala ng mensahe ang batang si Magit. Isang mabuting balita ang kanilang natanggap dahil ang mga aswang sa Alfonso'y tuluyan ng natalo. Nakahinga ng maluwag ang magkakaibigan. Sakalang sila nagkaroon ng lakas ng loob para makabalik doon. Nang sa ganun ay makapagpasalamat ng personal sa batang albularyo. Magit, maraming salamat sa inyo lalo na sa'yo. Napakahusay mo Utang namin ang buhay namin sa'yo. Ginawa lang naman namin ang nararapat. Masaya ako na uuwi kayong ligtas. Sana, huwag ka nang lumaki. Mga namamatay lang yung mga hindi lumalaki, no? Bata, pasensya na sa pagiging mainitin ng ulo ko Hindi bale, bigay mo sa akin ang address mo dito. Padadalang kita ng maraming brief. Nagtawanan na lamang sila nung mga sandaling yon. Sa unang pagkakataon, nakita nilang nakangiti ang batang albularyo. Sa mga nangyari, hindi inakala na magkakaibigan na magiging parte ng kanilang buhay ang batang si Magit. Dahil kada taon na sumasapit ang kaarawan ng bata, palagi silang dumadalo roon. Maraming natutunan na magkakaibigan sa kanilang karanasan. Mga karanasan na habang buhay na nilang dadalhin. Mga karanasan na nagpapatunay na sa mundong ito, may ibang mga nilalang na nabubuhay kasama ng mga pangkaraniwang tao. At yon ay walang iba kundi ang mga aswang. Wakas.